Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Philippians chapter 4 verse 8. Bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Think about such things. So, mahalaga po yung ating pag-iisip, mga kapatid, para magkaroon tayo ng tamang faith response sa panahon po natin ngayon. Kasi mahirap po talaga na mag-isip na sumasang-ayon po sa pananampalataya at sa kalooban ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Kasi marami sa atin ang nasanay na mag-isip ng mali. Ngayon, bibihira lamang po kung makarinig ng sermon patungkol po sa isipan or sa pag-iisip. Kaya pinili ko po na talakayin ito para maintindihan niyo po kung ano ang role ng mind sa pagbabago po natin bilang mga Kristiyano. At sa pag-aaral natin this week about faith response, maintindihan niyo malaki ang nagagawa ng tamang pag-iisip, no? Unang-una po makikita ninyo na ang isipan po natin ay nababago. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, ang sabi ng Biblia diyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Alam niyo po, marami sa atin na born again na po, pero yung ating isipan ay luma pa rin, o sanay mag-isip pa rin ng mali. Kaya ang payo ni Apostle Paul, baguhin ninyo ang takbo ng inyong isipan. So, bigyan ko kayo ng example, halimbawa kayo nagkakaproblema, bigla kayong kinapos o nagkasakit o nagkaroon ng problema sa pamilya. Bibihira po sa atin na ang tugon natin agad ay pananampalataya. Kadalasan po gagawa tayo ng paraan, mangungutang tayo, at kung ano-ano pa, bago tayo lalapit sa Diyos at manalangin. Alam niyo po, yun po ang kasanayan kasi ng lumang pag-iisip. Pero kung matuturuan po natin yung ating isipan na tumugon ng tama sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, matututo tayong mag-isip ng tama sa panahon na kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kaya alam niyo po, isa yan sa mga struggle ko noon, ako'y bago palang Christian. Kasi kapag ako'y nagigipit, lagi po ako nagsasanda ng gamit, nangungutang. Pero nung naturuan po ako ng Biblia na magtiwala sa Diyos, hingi ng aking mga pangangailangan sa Diyos, hindi na po ako kinakapos. Hindi na po nangyari sa aking buhay na ako'y magsasanda o mangungutang kasi naturuan ko po yung aking isipan sangayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Okay, pangalawang katotohanan po yung isipan po natin, natuturuan po yan. Yun ang sinasabi ng 1 Peter chapter 1 verse 13. Sabi diyan, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinaon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. So dito po, advice ito ni Apostle Peter sa mga new believers. Kailangan ihanda daw natin lagi yung ating isipan. Maging mahinahon at lubusang umasa sa pagpapalang ating tatanggapin. So ganun po kasi ang mindset ng isang Kristiyano, laging handa, laging mahinahon, at higit sa lahat, lagi tayong naniniwala sa mga pagpapalang inilaan sa atin ng Diyos. So dapat po sasanayin natin yung ating pag-iisip. Ang spiritual training po nagsisimula po yan sa pag-iisip natin. At mahalaga rin na sasawayin natin yung mga maling pag-iisip, yung po sinasabi ng 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. Basahin ko lamang po yung verse 5. Sabi diyan, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So, ano yung tinutukoy dito ni Apostle Paul? Spiritual warfare. Alam niyo po, spiritual warfare, kadalasan nangyayari po yan sa ating isipan. Kaya pag ako po'y nagdi-deal sa mga taong nadidepress, yung na-oppress, o sabihin na natin, even yung may mga
napuposes. Ano po, kadalasan po ang pinanggalingan ay isipan. Ano po, yung hindi nila na-control yung takbo ng kanilang isipan, kaya ang diablo nakasingit sa kanilang buhay. Kaya alam niyo po, mahalaga sawayin natin yung takbo ng ating isipan. Kasi diyan po nagaganap ang spiritual warfare. Pwede kang padalhan ni Satanas ng mga negative thoughts, ng fear, pwede kang padalhan ni Satanas ng condemnation, ma-oppress ka, madidepress ka, at mag-isolate ka na lang. At maraming tao, hindi nila napapagtagumpayan yan. Kaya sila po'y talunan. Pero alam niyo po tayong mga Kristiyano, kayang-kaya nating sawayin ang gawa ng Diablo sa ating isipan. Kasi ang isipan natin, yan ang playground ng Diablo eh. Diyan siya nagpapadala ng maraming temptations at mga maling pangangatuwiran at pag-iisip. Okay. So, ang pag-iisip din po ay naililipat. Ano po, sabi sa Colossians chapter 3, verse 2, ano po, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So, alam niyo ito, gustong-gusto ko itong verse na ito kasi alam niyo, pagka nakikita natin yung kalagayan ng mundo, di ba? Ang dali-dali sa ating magreklamo. Pero pagka nag-isip tayo ng mga bagay na makalangit, katulad ng eternal life, ng pag-ibig, ano po, ng holiness, purity, ano po, nalilipat yung isipan natin. Ano po, kaya naalala ko yung kanta na sa lupa man ay may langit din. Kasi po, pwede nating maranasan yung langit dito sa lupa kung tama po tayong mag-isip. Kaya wag po kayong papatalo sa problema. Ano po, mag-isip tayo palagi ng mga bagay na makalangit. Yun ang sinasabi ng Colossians chapter 3, verse 2. At panghuli, yung isipan po natin, napapahinga po yan. So, pwede pong magpahinga tayo. Naranasan nyo na ba na yung wala naman kayong ginagawa pero pagod na pagod kayo? Kasi po pagod ang inyong isipan. Ngayon, sa Philippians chapter 4 verse 82 yung tinatalakay ni Apostle Paul, sabi niya, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. So, palitan natin yung laman ng ating mga isipan. Kasi minsan po napupuno yan ng mga toxic na mga bagay. Napapanood natin sa TV, sa social media, naroon yan sa ating mga binabasa, sa mga napapanood nating mga drama, pelikula, at kung ano-ano pa, yung mga nababasa nating post, ano po, unaware po tayo. Pero napapagod po yung ating pong isipan. Kailangan niyang magpahinga. Kaya kailangan palitan po natin yung laman ng ating isipan ng mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. So mahalaga rin yung nabanggit ko, no, na magbawas po tayo. Salain natin yung laman ng ating isipan para magkaroon tayo ng kapayapaan. At ituon natin yung isipan natin sa mga bagay na nakakatulong sa atin at sa ating pong kapwa. So, ganun po, no? Pansinin nyo, no? Sabi, God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. So, malinaw po, sound mind. Ano po? Yung tamang translation po doon, maayos na pag-iisip, disiplinadong pag-iisip. Kasi tayo mga Kristiyano, kailangan po meron tayong sound mind. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At napakaraming katotohanan namin natutunan ngayon today, Lord. Kaya ang dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng ito ay maipamuhay namin, magamit namin, at ang aming isipan ay maipasakop namin sa iyo. Salamat, Panginoon, purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.